sa lahat ng aking mga kapatid, treasured possession, saan man dako kayo nandoon, sa inyong mga tahanan, HOP man nandun kayo, o sa mga trabaho na naka-tune kayo sa link o sa Zoom, FB Live. Mapagpalang hapon po sa lahat at ganun din sa nasa Mount Zion, dito sa banal na tahanan ng ating Abayahawa, ang aking mga kapatid na walang sawa na patuloy na gumagalaw o tulong-tulong para sa tahanan ng ating Abayahawa. So mapagpalang hapon po sa lahat. Kanina pong umaga, atin pong nabigyang pansin yung kautusan sa mga may asawa. Yan. So kanina may katanungan na pahabol, paano daw yung balo? Kaya nga may kautusan sa mga asawa. So pag balo, wala ka ng asawa. So, ang title natin kanina ay ang kautusan para sa may asawa. So, okay po. So, sagutin na po natin yung sabi niya na katanungan na paano daw siya ay nanonood, mahilig siya sa Korean movie. Ayan. So, nakalagay po natin doon sa ating topic kanina na yung mga may masamang nasa, yung mga pag-iisip, kagaya ng mga pinapanood na babae, porno, di mali talaga yun. Pero yung mga drama o something na ikaw ay naluluha o masaya ka, para bang ano lang sa iyong sarili na yung isipin mo, yung stress mo, nawawala. Ayan. So sa madaling salita, ikaw ay masaya sa iyong pinanonood. Siyempre naman, pag nanood ka, alangang ikaw ay malungkot, di ba? Natutuwa ka dun, kaya lagi mong pinapanood. Okay? So, sana nasagot ko yung katanungan ng ating kapatid. So, ituloy po natin ang kanina na ating pinag-aralan. Paano natin naman may iwasan ng mga bagay na tayo po ay magkasala? Yan, para sa mga kalalakihan, especially sa mga kalalakihan po. Ganun din naman sa mga kababaihan, of course, na kailangan din naman tayong mag-ingat o yung galaw-galaw natin na minsan yung bang meron dati akong kasama na may edad na babae na siya ba para bang nakikisama sa mga kabataan na parang bata rin siya. Bata rin siya. Na sabi niya, siguro may mga ganong pag-iisip na matanda ka na, tapos parang inilalagay mo sa sarili mo na pwede kang makisama sa mga kabataan. Ngayon, may mga time na hindi na siya galangin kasi siyempre, kabataan yun eh. So ngayon, nawawala yung respeto bilang doon sa matanda siya. So ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, kung ang basihan po ay respeto sa pagiging may edad, dapat lumagay yung may edad. Tama po ba? Hindi yung parang nag-iisip bata ka o something na sabi mo ay mas magandang kasama yung mga kabataan. O di ba? Ngayon, ang naging dahilan ngayon, hindi ka ginalang kasi nandun ka sa mga kabataan para bang sa halip na lola, hindi ka na nagpatawag ng lola. Matanda lang nakalabaw ang tumatanda. O di ba? May mga ganun yung mga kasabihan natin. So ngayon, paano tayo irespeto? O ganun din naman sa dito sa ating topic na huwag kang mangangalunya. Di po ba kautusan yan? So, kanina sinabi natin, nadaanan natin na hindi lang naman yung pangangalunya na halimbawa, di po ba yung contact na ikaw ay nagnasa, hindi lang naman yun di ba? Nadaanan natin yung puso, isipan, na iba yung diwa mo, na iba yung puso mo, may minahal ka pang iba. Ngayon, pagdating sa Torah, ang sabi niya, maliban sa kanya, walang iba. Ngayon, may minahal kang iba. Di ba? Mayroon pang kinilala. Di ba? Huwag na natin sabihin yung isa na may anak pa. Di ba? Mayroon pang, tatlo yun ama, anak, may espiritu pa. Talagang nangangalo niya na doon. Doon pa lang, ha? Doon pa lang. So, ibig sabihin, kung dadaanin sa Torah, kinakailangan po talagang nasa ayos na yung ating pamumuhay. Paano po natin gagawin yun? Maiwasan natin. Maiwasan natin yung ganong pangyayari. Ayan, tingnan po natin. Pagbasihan po natin ang Torah. Sabi po dito, huwag kayong susunod sa inyong puso. Bakit ganon? At sa iyong mata na nagliligaw sa iyo. Dalawa, Ang sinabi, huwag ka susunod sa puso at sa mata na nagliligaw sa iyo. Ano kaya ang ibig sabihin noon? Halimbawa,
Yung itinitibok ng puso mo. Di ba? Minsan, nagkakamali tayo doon. Minsan, yung tibok ng puso mo na mayroon kang nasa. Ano kaya yung ibig sabihin nun? Kagaya nung na love at first sight. Ayan. Di ba? May pagkakamali yun eh. Parang, ganda naman ito. Sinabi mo na kaagad na love at first sight. Eh, hindi mo pa naman napatunayan sa sarili mo na talagang gusto mo siya. Nakita mo lang maganda, sexy. Di ba? Parang inililigaw ka. Kaya may sinabi dito pangalawa, mata, na nagliligaw sa'yo. Minsan, yung nagkakaroon ng maling pagtingin. Yung bang natingnan mo siya na may ibang nais ka. Ayan, diyan talaga magkakaroon ng daan si Satanas para ikaw ay maligaw at magkasala ka. Di po ba? Naniniwala po ba kayo doon, mga minamahal kong kapatid? Kasi tingnan niyo mabuti ha. Bigyan po pa kayo ng example na karamihan dito sa atin ngayon, ang kultura natin at ang tradisyon natin, yung bang pagmamahal mo, di ba? Pagmamahal mo. Sa ngayon, para mo ma-express yung love mo, minsan, niyayakap mo. Niyayakap mo yung kapatid mo. Kahit na sa panahon ngayon lalaki at babae, pagka talaga walang nasa yun yayakapin mo siya, ihahag mo siya. Di po ba? Pero sa kultura ng ating mga ninuno, tradisyon, napahigpit po eh. Ilagay natin po sa Torah. Ano pong sabi dito? Huwag lalapit. Ang kautusan na nagtuturo na huwag lumapit sa sitwasyon na maaring humantong sa pangangalo niya. Isa po yan. Sa Torah po yan. Tapos, may sinabi pa dito na sa aklat ng bilang, ang Torah ay nagtuturo na ang mga mata ang pintuan, ang pag-iwas sa pagtitig na may pagnanasa. Ayan. Talaga yung mata, pagtitig na may pagnanasa. Ibig sabihin pala, sino kaya nakaka-experience dito? Lalo higit doon sa mga medyo kabataan pa, Di ba pag may gusto ka, tinititigan mo siya? Sinusulyapan mo siya. Pero ang sabi dito, may masamang nasa. Hello? Mayroon po bang ganon? Di po ba? Ngayon, ito yung sinabi ko kaninang sa panahon ngayon in the modern age natin, na niyakap mo. Pero wala kang masamang nasa. Pero sabi dito, huwag ka nga daw lalapit eh. Para huwag ka nang mag-asala. Kasi kung mayroon kang masamang nasa, tapos niyakap mo, hinag mo, binawal sa Torah. Pero sa panahon ngayon, nagagawa po natin ngayon, niyayakap natin. Pero walang masamang nasa. Hello? Walang mali siya. Tingnan, bigyan ko kayo ng example. Hindi ko na po ilayo, sa akin na lang. Dumating yung aking kapatid, galing sa ibang bansa. Sabihin na natin UK, totoo naman, UK. Ngayon, pagdating niya, sinalubong namin sa airport, yung kapatid ko na bunsong babae, hindi niya mahag. Yung kapatid ko, hindi niya mayakap. Hindi po niya mayakap. Pero yung kapatid kong panganay na galing UK, antimanong bilis. Pinagyayakap kami. At ramdam namin bilang kapatid, yung pagmamahal niya sa amin, kasi siyempre yakap ka eh. Pagmamahal mo, may masamang nasa ba yun? Wala. Wala, di po ba? Ang kapatid ko, hindi niya mayakap yung babae kong kapatid. Hindi niya mayakap. Bakit kaya? Tinanong ko siya, ate, bakit hindi mo nayakap yung ate natin, yung pong panganay? Ang sabi niya, ang tinuro kasi ng mga magulang natin ay ganito. Yung bang, wala lang. Di ba? Sino nakaka-experience noon? Na wala lang, na libawa ay, hindi. Sabi, paano ko kaya maiparamdam sa kapatid ko? Gusto kong yakapin siya, kaya lang, naiilang ka. Hello? May ganun ba? Naiilang ka. Dahil siyempre, hindi nga yun ang nakagis nga natin eh. Pero sa panahon ngayon, tingnan po, nagkakasala kaya tayo, nabawa, niyakap natin yung kapatid natin, babae, tapos wala ka namang nasa, para lang maiparamdam mo sa kanya ang iyong pagmamahal. Di mo ba? Yakapin mo ako. Ang abayhawa, may mga awitin tayo na, di ba, gusto nating mayakap ang ating abayhawa. Di ba? Gusto nating makapiling ang ating abayhawa. Tama. So ngayon, tayo ang magpapasya sa ating sarili niyan. Na ngayon, ang usapan dito sa Torah, yung may masamang nasa. Tandaan po natin mga kapatid ko. Hello sa mga kalalakihan. So, ang
ang target po natin dito, huwag lang magkasala yung mga may asawang babae na ang tingnan lang ninyo talaga ay yung ang mga asawa. Huwag yung mga, kasi parang marami yun. Yung asawa ninyo, asawa natin. Asawa natin. Di po ba? So, sana naintindihan niyo po yung gusto kong maiparating sa inyong lahat. Kaya, ang hirap po talaga sa sitwasyon. Halimbawa, mas mabuti pa nga yung may awitin na humanap ka ng pangit at mahalin mong tunay. Di po ba? So, sa aming parte, na siyempre, si Sally nagdaan sa, nilagay ko ulit kay Sally, kasi asawa ko. Sabi kasi sa akin ng asawa ko, lagi mo naman akong nilalaglag, daddy. Sino pa ba naman ang i-example ko? Di ba? Lagi mo naman akong nilalaglag. Kaya sabi ko, totoo yun. Kasi wala talaga siyang masamang nasa. Kasi ang gusto niya babae. Wala talagang nasa sa lalaki. So, di ba ba? Joke ko lang po yun. Joke ko lang po. Kasi mahal na mahal talaga ako ng asawa ko. So, ganun po ang ating dapat na mangyari po sa buhay natin. So, hello, yung mga may asawa, dapat na topic po natin to. Huwag na tayong dumaan sa counseling na mayroon pang nagugustuhan kayong iba, maliban sa asawa mo at asawa natin. So, ganun po ang dapat natin gawin. So, maliwanag po, mga minamahal kong kapatid, na ito po ilagay po natin sa sentro natin, na ang tipa natin kay Abay Hawa ay tanging siya lang. Ganun din ang asawa natin. Tanging siya lang. Yada. Okay, agree po ba tayo doon? Salamat po, mga minamahal kong kapatid. Ang ating napag-aralan ngayon ay ilagay natin sa ating puso, sa ating isipan, kasi yung hindi pa nanilinawan, bakit kanina nagdalawa, no? Iwag daw yan yung pasya ng puso mo. Samantalang may pasya talaga yung puso natin sa maling nasa. Okay? So, intindihin po natin mabuti, mga minamahal kong kapatid ko, na umiwas na tayo kung doon lang tayo mabubulid sa kasalanan. Kasi ang sabi ng Torah, umiwas na kayo doon sa mga ganong pagkabulid. Kasi mayroon po yan mayroon po yan. So, mga minamahal kong kalalakihan, tayo po, hindi naman po tayo, sabi yung mga kasabihan, yung takot sa asawa. Sabi ko, hindi sa, mayroong bago, US. Kasi yung takusa, alam nila galing sa Japan yun, Yakuza. Pero pag sinabing USA, under sa asawa. Hello. Mga minamahal kong kapatid ko, hanggang dito na lang po, at pagpalain po tayo at gabayan tayo ng dakilang ako sa iyong katarungan, katotohanan.